Isang taunang doktor ang bumalik sa nakaraan at naging pinakamahusay. Nagsimula ang storya sa isang guro na di makapaniwala sa kanyang nakikitang grado. Nagtanong naman ang isang guro, "Teacher, may mali ba?" Sumagot naman ang isa at sabing, "Mrs. Kim, tignan mo ito," at sabing, "Paano ka ba nagga-grade ngayong semester finals?" Ang mga estudyante at magulang ay sensitibo ngaon sa grado pero nagkamali ka ng ganito. Ang sabi naman ng babae, "Patawad pero ano pong sinasabi nyo? May nangyari po ba sa grading ng finals?" Sagot naman ang isa, "Tignan mo ito, lahat ay mali, tignan mo si Kim Jin-hyun mula sa klase ko." Sabi naman ng babae habang pinagpapawisan, "Tama ito." Sa isip naman ng lalaki, "Akala ko may nangyayaring kakaiba kaya nag-double at triple check ako pero ito ay tama at walang mali dito." Pumunta naman ang eksena sa loob ng klase habang may nagsasalita ng, "Huwag na kayong magsayang ng oras at ilayo nyo na ang inyong mga gamit mula sa mesa nyo at gawin nyo na lahat ng makakaya nyo sa finals." Sabay palo sa mesa at galit na sinabing, "Lalo na kapag may nahuli ako ditong nandadaya, sisiguraduhin kung mapaparusahan kayo." Pinakita naman ng relax na lalaki habang ang mga ibang estudyante naman ay hirap na hirap sa pagsusulit, sa isip nila napakahirap nito. Pinakita naman ng lalaki na sumasagot ng pagsusulit at sinabing, "Kahit sa gantong pagsusulit hindi ko na kailangan mandaya o ano paman." Lumipat naman ang eksena kung saan pinapagalitan ang estudyante ng kanyang guro at sinasabing, "Akala ko pa naman honest ka kahit di ka matalino pero nagawa mo yung ganto sa harap ko. Kung hindi ka nandadaya, paano mo nagawang makakuha ng perpektong marka sa Ingles, literature at 10 naman sa math? Paano magagawa ito ng isang kulilat sa klase?" Sumagot naman ang lalaki at sabing, "Guro, di po ako nandaya." Di naman makapaniwala ang guro. "Sinasabi mo bang nakuha mo ang lahat ng grade na ito sa pamamagitan ng sarili mo lamang?" Tugon naman ang lalaki ng oo, na solusyonan ko ang mga tanong pagkatapos kong mag-aral. Nag-ambang papalo naman ang guro at sabing, "Ikaw." Sagot naman ng estudyante, "Kumalma po kayo at makinig sa sasabihin ko, kagaya ng pagbibitang nyo sa akin na nandaya ako. Wala rin po akong mapakitang patunay na hindi ako nandaya, kay papatunayan ko sa iyo ito sa resulta sa darating na semester final. Kung nandaya ako sa quarterly final, ibig sabihin di ako makakakuha ng ganyang grado sa semester finals." Nagulat naman ang guro. "Ano bang problema sa'yo? Ang bata na kagaya mo ay hindi ito magagawa, pero nagtataka ako kung gaano ka walang laman ang sinasabi mo." Talagang curious ako. "Sige. Gawin mo kung magagawa mo, kahit sa gitna man lang ng rankings maniniwala akong di ka nandaya, pero kung hindi tataas ang grado mo, maghanda-handa ka na." Sagot naman ng bata, "Naiintindihan ko, salamat po sa pakikinig, aalis na po ko." Bumalik na ang batang lalaki, siya nga pala si Kim Jin-hyun, ang ating bida, at nakasalubong naman niya ang isa pang estudyante at salita naman. "Ito ng Kim Jin-hyun, anong nangyari sa mukha mo? Pinainom ka ba ng guro ng lason or kung ano?" "Lahat pumunta na sa palaruan, bakit hindi tayo pumunta at maglaro ng Tekken?" Napaisip naman si Kim Jin-hyun. "Hindi na, salamat na lang, kailangan ko nang umuwi." Sagot naman ng isang lalaki, "Matagal-tagal na rin di tayo naglalaro, at ano naman ang gagawin mo pag-uwi?" Sagot naman ng ating bida, "Nang mag-aaral lang." Gulat na gulat naman ang lalaki, sabay hawak sa ulo ng ating bida at sabing, "Ano? Mag-aaral? Nasa na ang kaibigan kung si Kim Jin-hyun, may sakit ka ba?" Sagot naman si Kim, "Moonjin, bakit di ka magsimulang mag-aral ngayon nang hindi mo pagsisihan sa hall? Binibigyan lang kita ng payo, total magkaibigan naman tayo." Sa isip-isip naman ni Moonjin, dahil lang sa sinwerte siya sa huling pagsusulit, tingin niya magiging class honor na siya, baliw.
Nakauwi naman ang bida sa kanila at gulat na gulat ang kanyang ina. Jinhyun, anong nangyayari dito sa exam? May perpekto kang score sa Ingles at Literature at 90 naman sa Math, kaya mo pala ito pag sinubukan mo, bakit pinag-aalala mo pa ang iyong ina? Sagot naman ito, patawad, mas pag-iigihan ko pa, hindi maganda ang iba maliban lang sa Literature, English at Math. Sa susunod na pagsusulit makaka-100 ako sa lahat ng subjects. Naiyak naman ang kanyang ina sa sinasabi ni Jinhyun at sabi nitong, sa pakikinig pa lang sa mga sinasabi mo anak, naiiyak na ko, aasahan ko yan. Pinakitang napangiti din naman ang kanyang ama. Dito naman sinasabi ni Kim na lahat ay nagugulat sa kanyang grado at ang milagrong kwento ay nagdala ng dalawang reaksyon. Ang isa ay di makapaniwalang ang mahirap na kagaya ko ay magagawa ito, at ang isa naman ay ang mga taong naniniwalang magagawa ko ito, mga taong lumakas at niyakap ang aking pagbabago. At tanong sa kanyang sarili, kung ikaw ang nasa ganyang buhay, paano ka magre-react? At sagot din ito ng, ang mga ngiting yan ay di ko hahayaan madismaya. Bumalik na ang eksena sa klase nila Kim habang nagsusulit. Dumaan ang kanyang guro at sinasabi sa kanyang isip, tignan mo itong batang ito, alam ko di niya magagawa ta. Nasagutan mo na agad ang lahat? Sigurado ako hinula-hulaan niya lang ang sagot, tapos na agad ang kulilat na ito, alam ko na marahil sumuko na siya. Lumipas naman ang ilang araw pagkatapos ng pagsusulit at pinakita ang guro na nagmamadali at sinasabi sa kanyang sarili na, hindi ta maaari, hindi ta pwedeng mangyari, lagi siyang nasa hulihan, ngunit ngayon nangunguna siya sa klase at pangatlo sa buong taon. Talagang nangyari ang sinabi niya. Nakasalubong naman niya si Jinhyun at sabing, ikaw anong ginawa mo? Ibang tao ka na ba? Ngumiti naman ang bida at sabing, oo, sa nakikita mo nga o nabubuhay ako sa bagong buhay.